Sabay sa himpapawid, kay sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundong makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay raming dahilan upang magdiwang. Tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawi. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawi. Kahit paman na sinusubok ng pandemya ang sanlibutan, patuloy pa rin tayong nakikipaglaban. Hindi tayo mapipigilan, ating wika ipagdiwang. Dahil wika ay palatandaan na ang ating bansa ay malaya. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang tema po natin sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa taong ito ay wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Buhay na buhay ang ating wika. Kaya meron itong kasaysayan at meron itong pagbabago. Mula Tagalog, naging Pilipino at naging Filipino. At nangyari ito dahil sa iba't ibang kadahilanan at mga pamatnubay na batas. Sa panahon ngayon, ginagamit natin ang ating wika upang mabigyan ng pag-asa at inspirasyon ang ating kapwa. Naging instrumento ang ating wika upang maiparating natin ang ating saloobin at pakikiramay sa kapwa. Gumaan ang nagpupuyos nilang damdamin dahil sa ginawa nating pakikiisa sa panahon ng pandemya. Patuloy ang ating pakikipaglaban sa pamamagitan ng bayanihan. At naisakatuparan ang lahat ng ito dahil wikang Filipino ang ginawang instrumento. Nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, at nagkakaisa dahil iisa ang ating layunin, iisa ang ating adhikain, at iisa ang ating wika. Ang wikang Filipino. Kaya mabuhay ang wikang Filipino at mabuhay tayong mga Pilipino. Maraming salamat at sa muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga mahal kong kasama sa South District 2, lalo na ang mga punong guro at ang kanilang mga assisting principal, ang mga mahal ko ring mga coordinator sa Filipino, sa mga kani-kanilang mga paaralan at sa distritong both elementary and secondary level, sa mga mahal nating mga magulang, mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bilang pagpupugay sa ating wikang Pilipino ay nalugod ng ipinagdiriwang ng South District 2 ang virtual pagbubukas ng palatuntunan sa pagdiriwang ng buwan ng wika
2020. Ito ay may timang wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa makapilipinong bayanihan kontra pandemya. Sana mayroon kayong mapupulot na mahalagang impormasyon bilang pag-iwas ng COVID-19. Napakasaya natin ngayong araw. Maraming salamat po at mabuhay ang wikang Pilipino. Sa ating kagalang-galang na tagapamanihala, School Division Superintendent Cebu City Division Dr. Riamar Antod, sa hipi ng CID Dr. Bricia E. Pataluna, sa kapipitagang ina ng lahat ng mga guro sa Pilipino, Education Program Supervisor Dr. Maribek Opli, sa aking mga masisipag na guro sa Pardo National High School, minamahal kong mga estudyante at mga magulang, magandang buhay sa ating lahat. Tila ba napakabilis ng panahon, kailan lang ay ating hinarap at patuloy na nilalabanan ang isang pandemya na yumanig hindi lang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa kabila nito'y hindi matitinag ng kahit anumang mga balakid at suliranin ang pagbubukas ng isang pagdiriwang na nagbubuklod sa ating lahat upang magkaunawaan ang buwan ng wika 2020. Sa buwang ito, ating gugunitain ang kadakilaan na gawa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Sa taong ito, pinangunahan ng Komisyon ng Wikang Pilipino ang pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong Agosto 2020 na may timang wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, at sabtima na ang mga katutubong wika sa makapilipinong bayanihan kontra pandemya. Ang selebrasyong ito ay alinsabay sa Proklamasyon 1401 na nilagaan ng ating dating Pangulong Fidel B. Ramos na nagpapanukala sa taonang pagdiriwang ng buwan ng wika sa buwan ng Agosto. Malilirip sa tema ng ating selebrasyon na magsisilbing tulay ang ating kasaysayan, ang ating katutubong wika at ang ating pagka-Pilipino upang mas maging matibay tayo sa kabila ng ating kinakaharap na pandemya. Ito rin ay paalaala sa atin na ang panahon ngayon mas lalo pa nating paigtingin ang pagtutulungan ang bayanihan upang sabay-sabay nating malampasan ang pandemyang ito sa ating buhay at sa ating bansa. Maraming bisis na tayong humarap ng mga dilubyo sa nakaraan at alam nating malalampasan natin ito, kasabay na rin ang ating pananalig sa may kapal. Naway ang selebrasyon ay magbigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at saya kahit saan man tayo ngayon. Muli, ngayong unang araw ng Agosto, sabay-sabay nating salubungin ng buong kasiyahan at pagkamakabayan ang buwang ito at ipagdiriwang natin ang buwan ng wika na puno ng ngiti sa ating mukha. Kakaiba man ang paraan ng ating pagdiriwang sa taong ito, ngunit ating buhayin ang bayanihan na pamana ng ating pagka-Pilipino. Sa ngalan ng buong Departamento ng Edukasyon, Administrasyon at sa buong Departamento ng Pilipino, makabayan ko pong inideklara ang opisyal na pagbukas ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2020 sa Pardo National High School. Mabuhay ang pambansang wika ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Magandang araw po sa ating lahat, sa kapwa ko mga guro, mga mag-aaral, mga magulang. Ako'y natutuwa na sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, ay nabigyan pa rin tayo ng pagkakataon na makapagdiwang sa taunang buwan ng pambansang wika na kung saan ay may temang Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika, ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya.
Kahit virtual lang ang pagdiriwang natin, ay alam kong matagumpay ito lalo na sa mga pagsisikap ng bawat guro sa ating distrito at maging sa buong dibisyon, lalo na at nariyan gumagabay at nakasuporta sa atin ang ating butihing ina, si Dr. Marivic C. Ople, ang Education Program Supervisor 1 ng Filipino. Gayon din ang ating tagapamanihala sa Dibisyon ng Lungsod ng Cebu, ang kagalang-galang na si Dr. Rhea Mar A. Angtud, at ang aktibong hepe ng CID na si Ginang Gracia F. Bataluna. Tayo ay napakamapala dahil hindi nila tayo pinabayaan at lalong-lalong ang kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nagtutulungan para masugpo o maiwasan ang pagkalat ng virus. Kahit iba't ibang wika ang ginagamit ng bawat isa, ay napag-iisa nito ang mga tao at naunawaan ng bawat isa ang dapat gawin para malabanan ang virus. Hindi dapat tayo magpatalo sa pagsubok na ito. Malalampasan natin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa. Alam kong mangingibabaw ang kabutihan ng ating Amang Panginoon at tutulungan tayong malampasan ang mabigat na pagsubok na ito. Kaya mga guro, huwag tayong magpapadala sa epekto ng pandemya sa ating profesyon. Lalaban tayo para sa ating mga minamahal na mga mag-aaral at sa ikabubuti ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong lahat at muli, magandang araw. Kasaysayan ng wikang pambansa. Bago pa man dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas, mayroon ng sariling paraan ng pagsulat ang mga Pilipino. Ito ay tinatawag na alibata o baybayin. Ngunit dahil na rin sa pananakop ng mga dayuhan, unti-unting nawala ang paggamit nito. Sa panahon ng malasariling pamahalaan, nabuo ang Saligang Batas ng 1935. Nakasaad sa Saligang Batas ng 1935, Artikulo 14, Seksyon 3 na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Nilagdaan noong Nobyembre 13 sa taong 1936 ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Batas Commonwealth bilang 184. Ito ay upang maitatag ang Surian ng Wikang Pambansa o SWP na mamumuno sa pag-aaral sa pagpili ng katutubong wika na siyang gagamiting batayan ng pagpapalaganap at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. Noong taong 1937, napili ng National Language Institute ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Makalipas ang 2 taon, taong 1939, tinawag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Tagalog bilang wikang pambansa. Ano ba ang pinagmula ng salitang Tagalog? Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang Taga-ilog. Galing sa unlaping taga na ang ibig sabihin ay katutubo ng, na idinagdag sa harap ng salitang ilog o naloy, na ang ibig sabihin naman ay tagal. Kaya, ito ay may ibig sabihing mga taong nagbuhat sa matandang kabiasnan o sa daluyan ng tubig. Pinaniniwala ang hinango rin ng Tagalog mula sa salitang taga-irog, dahil kilala ang pangkat ng mga kayumaging ito sa pag-irog sa sinisintang kabiyak. Walang mga halimbawang kasulatan ang orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Sinasabi ang ilan sa mga ito ay marahil sinunog ng mga unang paring Kastila. Sa taong 1954 naman, inutos ni Pangulong Magsaysay ang taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. Pinangalan ng Pilipino ang pambansang wika noong taong 1959
ni Jose Romero, Ang Kalihim ng Edukasyon sa Panahong Iyon. Ito ay upang mabigyan ang Tagalog ng isang pambansang tatak at diwa. Nagkaroon ng kasunduan noong 1971. Ito ay isang makapandaigdigang kasunduan na gawi sa pagkakaroon ng wikang pambansa na tatawaging Filipino sa halip na Pilipino. Nang ibalangkas ang bagong konstitusyon ng 1987, tinawag na Filipino ang wikang pambansa. Nilahad ng konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino, lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin, batay sa buhay ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Sa kasalukuyan, kinikilala bilang ama ng wikang pambansa si dating Pangulong Manuel L. Quezon, na nagsasabing, ang wika ay siyang nagpapahayag ng mga kaisipan at pithiin ng isang bayan. Corona. Mugnani, Ginang, Jane, Perpetua Baricuatro. Abi ko, para sa Reyna. Ikahadlukan man di ay ka? Mga tao, naguol. Tungod sa sobrang kahasol. Sa trabaho na wadan, adlaw-adlaw na panginahanglan na apektuhan. Gobyerno naningkamot. Sa tagsa-tagsang ngayudang gipabot. Ang tanan nagpundo sa balay. Aron kanimo, corona, mahilikay. Mga kadakuan na nawagan. Tapok-tapok, ato sa likayan. Sa kanunay, mga kamot atong hugasan, og labi na sa tanan. Social distancing, kinahanglang ipatuman. Hoy, corona! Palihog, pahawa na! Kami ang taon papahuwaya. Aron among kinabuhi, magmalinaw na. Og ang kalipay sa kasing-kasing, mabalik na. Corona. Panibagong pagbabago. Minsan, naisip ko, may rason kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Yun bang may kung anong dapat baguhin sa sistema mo? Sa una, ay napakagulot malabo. Pero alam mo na may kakahantungan din ang lahat ng ito. Maaring di mo siya batid ngayon, pero para bang dinadahan-dahan tayo ng panahon, naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para sabihin na, sa wakas, nagtagumpay ka sa hamon. Marami akong hinaing, oo, totoo yun, kung bakit ganito't ganon, ni maisaing, hirap kaming itawid ngayon. Yung bang kahit ano ay papatusin mo na, para lang pamilya ay maisalba, para lang buhay ay madagdagan pa. Ganon ang epekto mo, pandemya. Nakakasakal na, nakakapagod na. Pero kahit kailan, hindi ako magpapatumba. Lalaban ako at kakapit kay pag-asa. Balang araw, masasanay rin ako. Paglalapit ka, sa akin wala nang epekto. Dahil binago mo ako. Salamat. Salamat sa panibagong pagbabago na dulot mo.
bawat tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ang tahanan upang paglingkuran ng bayan. Tiyarin na ang mapapala sa di makitang banta. Naghila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Dalangin ko sa'yo, Ama, ingatan mong lahat sila. Silang mga nag-aalaga, kumakalinga. Ano bang paniniwala, ano mang kulay nila, magkakaisa sa pagtulong sa kaligtasan ng iba. Ama namin, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin. Sa kabila po ng aming mga kasalanan, ay patuloy niyo po kaming niyayakap na siyang naging panangga namin sa nagaganap ngayong pandemya sa buong daigdig. Alam po namin na marami nang namamatay dahil sa kumakalat na virus. Ngunit narito pa rin kami dahil sa inyong pagmamahal at binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na may pagdiriwang ang buwan ng wika. May tuturing naming makasaysayan ang pagdiriwang na ito dahil ito ang kauna-unahang virtual na pagdiriwang sa buwan ng wika. Di napigilan ng korona ang ating pagmamahal sa ating inang wika, sa ating bansa at pati na rin sa buong sanlibutan. Isang malaking hamon sa aming lahat ang papalapit na pagbubukas ng klase. Sa dahilang nandyan ka, aming Ama, kami ay nagkaroon ng lakas upang harapin ang mga hamong ito. Hinihingi rin po namin na sana ay matuldukan na ang COVID upang magbalik na sa normal ang lahat. Sabik na po kaming mayakap ang aming mga mahal sa buhay na napalayo sa amin, ang aming mga mag-aaral at ang aming mga kapwa guro na nakapagbibigay rin ng ligaya sa aming puso araw-araw. Sana po ay maging matagumpay ang pagdiriwang namin ito sa iba't ibang dako ng Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa na may mga Pilipinong naninirahan. Mas lalong magkakaisa para sa aming magiging magandang kasaysayan na siyang maipamana namin para sa susunod na henerasyon. Ito po ay aming hinihingi sa ngalan ni Jesus, ang ating nag-iisang Panginoon. Amen.